bang wala ka nang, yung bang nagiging boring na sila kung magpaksa? Kasi yung isa, kung ano yung sinasabi, gaya nung lahlas na paksa na, sabi nung isa, daanan ng dumi. Inulit pa rin talaga, daanan ng dumi. Yung bang, akala mo yung mga nakikinig parang may mga Alzheimer's disease, parang may mga ulyanin ba na paulit-ulit sila? Di ko sila maano, biruin mo mayroong isang bisis doon, pinaulit kay, sabi ni KDR kay Rodel, ano ang naintindihan mo? Inulit niya kung ano yung sinabi nung ni KDR. Talagang inulit niya, ganun din talagang pagkasabi niya. May dinagdag pa siyang kunti. Ngayon, pinaulit-uli kay Jusil. Nung ulit ni Jusil, nagsalita na naman si KDR. Pinaulit na naman sa kanila. Tapos, nung umabot na ng almost mag 8 o'clock na, ang haba ng paulit-ulit sila. Pag abot na rin naman ng 8 o'clock, kung ano yung inulit-ulit nung dalawa, pinaulit-ulit kay Rodel. Sabi ko, anong klase? Kaya nga yung kapatid na babae doon sa amin, nagtayuan, tumalikod doon sa monitor eh. Tapos, yung pang kinainisan ng mga kapatid dito sa lokal, yung bang, pag ito si Jusil, pag yung bang magpasalamat, may mga caption, may comics. Sabi ni KDR, wag na po kayong mag-alala, sagot namin kami ng bahala diyan kay sa papa nyo. Ganito, ganyan, ganyan. Katakot-takot na video yun nakakamera. Kasi nandun yung provincial serba, assistant pala. Eh di tuwang-tuwa naman yung mismo yung anak at saka yung mga anak. Kasi yung mga anak kaanib eh. Yung asawa din noon, kaanib din. Apo niya, kaanib. So, ako, sumama loob ko kasi ako pa nga ang doon, yung na isa lang sa HK. Ngayon, nung inadmit nila ngayon sa ospital. Nung pag-admit, Brad, wala man lang silang ginawa na sagutin yung gasto sa nang problema na ngayon yung kapatid kung paano ilabas sa ospital. So nangutang na naman silang katakot-takot para mailabas lang sa ospital yung kapatid. Anong klase naman yan? Siya mismo kausap si KDR. Ibig sabihin yung hindi lang yan. Meron pang mga kapatid dito na pag hindi natutulungan. Kaya pero pag puro pag-ibig, sabi ko, yung palang pag-ibig na ito, drawing lang, plastic lang, kapaimbabaw lang, puro lang video, puro picture lang. Ang sabi ni Mel Magdaraog, Brad Mel, alam mo yan, hindi to chismis. Ang sabi mo, ilabas nyo siya dyan dahil walang pera si kuya. Ang magbabayad dyan si kuya. Kaya ilipat nyo siya sa ibang ospital. Ito ba'y gawa-gawa? Alam nyo yan. Ngayon, nagbibigay daw sila ng pabahay. Kung talagang nagbibigay kayo ng pabahay, Danya Rason, bakit hindi nyo bigyan ng bahay yung inyong mga kasambahay? Sa dyan nga lang sa Orani, sa KD Rock Adventure Park, doon sa kabanal-banalang dako ng lugar nila kung saan sila nakatira. Yung mga kasambahay nila, naku, merong sobrang init po kasi doon pagka summer. Ngayon, merong pamilya doon na kinuha yung aircon doon sa isang bahay ng royal family. Abay, nagalit ang royal family. Pero yung mga aso nila, naka-aircon, may sariling sasakyan pa ang mga aso nila ng royal family. Di ba totoo yan, Danya Rason? Pero, tuturo ninyo pag-ibig, pagpapatawad, nasaan na? Yung asawa ko nga, Brad, nung pagkakatipon, yung last na umatin sa pagkakatipon, nung pagsabing pag-ibig, ganito yung sinyas niya Pira. Dalawang kamay, ginanyan Makikita ko nito doon sa aming, baka nakamonitor din yung aming provincial serbat at saka yung mga kapatid na very fanatic and loyal doon sa aming, lugar. Ako po si Brad Henry Alacrito po. Isa po akong acting diacono or local coordinator ng Tanhay City. Bali 15 years po ako sa iglesia.
Ka-exit ko lang po noong last 28 May. Tama po ba Hindi na po ko umatin. diakono po kayo? Tama po ba yung narinig ko na diakono po kayo? Kwan, actually, nung ako ang nirecommend na diakono doon sa aming lokal, kaso lang, yung aming provincial servant, hindi ako niya, ginawa lang niya akong parang acting lang or coordinator kasi nga wala daw akong anak kasi ang kaanib lang yung asawa ko lang, hindi kaanib yung aking anak. Pero nagpa-function din ako as diakono. Ano po ang naging turning point ninyo or dahilan bakit po kayo nag-exit? Napakaraming dahilan, Brad. Isa-isahin ko para din ito sa mga kapakanan ng mga kapatid. Sana marinig din ito, mabasa, mapakinggan ng mga kapatid na nandito sa lugar namin or tsaka dyan din sa ibang mga lokal sa buong Pilipinas. Unang-una, Brad, mayroon akong nilista ko talaga kung ilan yung mga dahilan na pag-exit ko. Bale, siyam ito pero kulang pa nga ito eh. Sige, brother. Yung una ko namang di kita nakikita, Brad eh. Ako, di kita nakikita. Nakikita po kita at nakikita tayo ng mga nanonood sa atin. Unang-una, number one, ito kasi mga almost 1 year na ba yan? Di ko na matandaan kung kailan nagsimula yung pag nagpaksa itong tatlo na paulit-ulit na, yung bang copy-paste talaga, yung bang yung bang nagiging boring na sila kung magpaksa kasi yung isa, kung ano yung sinasabi, gaya nung last na paksa na, sabi nung isa, daanan ng dumi. Inulit pa rin talaga, daanan ng dumi. Yung bang akala mo yung mga nakikinig parang may mga Alzheimer's disease, parang may mga ulyanin ba na paulit-ulit sila? Oo. Di ko sila maano, biro mo mayroong isang bisis doon, pinaulit kay sabi ni KDR kay Rodel, ano ang naintindihan mo? Inulit niya kung ano yung sinabi ni KDR. Talagang inulit niya, ganun din talaga pagkasabi niya. May dinagdag pa siyang kunti. Ngayon, pinaulit-uli kay Jusil. Nung ulit ni Jusil, nagsalita na naman si KDR. Pinaulit na naman sa kanila. Tapos, nung umabot na ng almost mag 8 o'clock na, ang haba ng paulit-ulit sila. Pag abot na naman ng 8 o'clock, kung ano yung inulit-ulit nung dalawa, pinaulit-ulit kay Rodel. Sabi ko, anong klase? Kaya nga yung kapatid na babae doon sa amin, nagtayuan, tumalikod doon sa monitor eh. Tapos, yung pang kinainisan ng mga kapatid dito sa lokal, yung bang, pag ito si Jusil, pag yung bang magpasalamat, may mga caption, may comics, tapos binabago niya yung mga tono niya, kung ano yung mga sinasabi niya, parang wala bang holiness ba yung bakit ganun? Isa yan sa mga parang parang mawalan ka ng gana na makinig ba. Correct. Tapos, pangalawa, Brad, kasi siyempre ako, isa sa mga official ng lokal kasi biliban sa ako, group servant din ako. Halos lahat na nga, yung kasama ako dun sa lahat ng mga group chat dito sa namin, pag tuwing nagmi-meeting, Brad, wala silang ginawang pinag-uusapan kundi pera. Puro pera, ganito, puro pera, nakakaumay ba? Yung provincial servant, yung assistant, yung lahat-lahat, puro pera ang pinag-uusapan. Hinihintay ko, Brad, na kasi marami din mga kapatid dito may mga sakit, kailangan ng tulungan, mangumusta man lang sila na, Brad, kumusta na yung ating mga kapatid dyan na may mga sakit, mga kailangan tulungan. Minsan hindi ko narinig silang na nagsalita ng ganun. Puro na lang pera, gastusan, nung itong nakaraan, di ba, mataas ngayon ang presyo ng gasolina, ng diesel dito. Siyempre, apektado lahat ng mga Brad, yung mga bilihin, di ba? Opo. Hello, Brad. Opo. Hindi ko man lang sila naringgan na, Brad, paano muna tayo ngayon? Laylo muna tayo sa mga gastusin, mga Huwag muna tayong mag-propose ng ganitong mga project. Kundi, puro sige pa rin na sige sila. Kaya, wala Sabi ko, anong plan naman itong mga ito? Parang walang sa mga malasakit sa mga kapatid.
Ito po yan. Oh, Tama po yung tapos, observation po ninyo, brother. Actually, brother Ray, oh, yung pong observation po ninyo na sa isang pagkakatipon pa lang po yan, ha? Na uulit-ulit, mm, ilang taon na po bang nangangasiwa si Daniel Rason? Kahit ngayon ka lang dumalo, after 5 years na hindi ka dumadalo sa pangangasiwa ni Daniel Rason, yung itinuturo niya from day 1 ng kanyang pagiging tagapangasiwang pangkalahatan until now, pareho lang. Sabi nga ni Coach Emil Domingo, sabi ni Brad Bictan, pale-paleho, pale-paleho. Pare-pareho lang. Pale-paleho lang. yun nga Brad eh. Yan nga Brad eh. Pangatlo Brad, na kinaanuhan ko sa kanila, Opo. yung bang, kuwan ba, mayroon kasi kami mga kapatid dito na may mga sakit. Opo. Una kong kina-discourage ba, yung bang may kapatid dito na nagkautang-utang na sila kasi ang buong pamilya nun Brad, yung ano na yun, Diakono kasi yun eh, Diakono dun sa may isa kabilang kuwan lugar. Ngayon, nagkasakit na stroke. Nagkautang-utang na sila dahil dun sa sakit kasi ang tagal niyang nagdusa dun sa stroke. Ngayon, namahinga na. Ang nangyari, pinagsikapan ko yun na isalang sa SK. So, mga umaga yun, naka-live pa yun, naka-video pa yun kay KDR. Ito sino ba itong isang magdaraog na, yung bang kapatid ni Baradmel? Sino yun? Yung ano Yung po? bang magdaraog? Anton po, yung pong worker lang o yung OIC, TP? Parang assistant yata yan MIC o ano ba itong kanya kasama lagi ni Sani Katan? Oo, nakalimutan ko yung pangalan. Nakalimutan ko yung pangalan niya pero yung asawa ng kapatid ni Gina Angeles. Okay. Ito kasi yon. Sinabihan, ang sabi ni KDR, mismo siya, kausap niya yung anak mismo noong may sakit. Sila nang bahala lahat sa gastusin. Ayun, Edwin Magdaraog. So, sagot yun nga yun, Brad. Yun nga yun. Sabi ni KDR, wag na po kayong mag-alala. Sagot namin, kami nang bahala dyan kay, sa papa nyo. Ganito, ganyan. Katakot-takot na video yun ha, nakakamera. Kasi nandun yung provincial serba, assistant pala. Di tuwang-tuwa naman yung mismo yung anak at saka yung mga anak kasi yung mga anak kaanib eh. Yung asawa din noon kaanib din. Apo niya kaanib. So ako sumama loob ko kasi ako pa nga ang doon yung na isa lang sa XK. Ngayon nung inadmit nila ngayon sa ospital. Nung pag-admit Brad, wala man lang silang ginawa na sagutin yung gasto sa nang problema na ngayon yung kapatid kung paano ilabas sa ospital. So nangutang na naman silang katakot-takot para mailabas lang sa ospital yung kapatid. Anong klase naman yan? Siya mismo kausap si KDR. Ibig sabihin yung hindi lang yan, meron pang mga kapatid dito na anong tawag nito? Mga hindi natutulungan. Kaya pero puro pag-ibig, sabi ko, yung palang pag-ibig na ito, drawing lang, plastic lang, papaimbabaw lang, puro lang video, puro picture lang. Brad Ray, masabat ko lang kayo saglit kasi ang ganda po ng mga puntong sinasabi nyo from the first pointer up to this point na biruin mo, meron silang programa na MCGI Cares daw. Ang sentro ng itinuturo nila pag-ibig, pero hindi yun ang talagang ginagawa nila. Alam niyo po, totoo po yun. Merong isang insidente, when I was still there, kausap ni Dan Rason, na father ni Daniel Rason, si Mel Magdaraog. Merong kapatid na kailangan dalhin sa ospital or dinala niya siya sa Apalit Doctors Hospital. Ang sabi ni Mel Magdaraog, Brad Mel, alam mo yan, hindi to chismis. Ang sabi mo, ilabas niyo siya dyan dahil walang pera si kuya. Ang magbabayad
ang magbabayad dyan si kuya. Kaya ilipat niyo siya sa ibang ospital. Ito ba'y gawa-gawa? Alam niyo yan. Ngayon, nagbibigay daw sila ng pabahay. Kung talagang nagbibigay kayo ng pabahay, Daniel Rason, bakit hindi niyo bigyan ng bahay yung inyong mga kasambahay? Sa ano lang dyan nga lang sa Orani, sa KD Rock Adventure Park, doon sa kabanal-banalang dako ng lugar nila kung saan sila nakatira. Yung mga kasambahay nila naku, merong sobrang init po kasi doon pagka summer. Ngayon, merong pamilya doon na kinuha yung aircon doon sa isang bahay ng royal family. Abay, nagalit ang royal family. Pero yung mga aso nila, naka-aircon, may sariling sasakyan pa ang mga aso nila ng royal family. Di ba totoo yan, Daniel Rason? Pero, tuturo ninyo pag-ibig, pagpapatawad, nasaan na? Yung asawa ko nga, Brad, nung pagkakatipon, yung last na umatin sa pagkakatipon, nung pagsabing pag-ibig, ganito yung sinyas niya pira. Dalawang kamay, ginanyan Kaya, inawat nung isang kapatid na nag-exit na rin ngayon. Sabi niya, uy, makita ka, naka-video tayo kasi ganito talaga yung kanya ganito Dalawang bilog talaga. Kaya hanggang doon sa bahay, hindi matigil yung kapatid katatawa Tapos yung asawa naman niya, sinabihan din, gumaya na rin. Kaya yung pakulo, yung natawa talaga yung kapatid na isa. Ganito pag sinabi, diba yung sinyas nila, ganito, pag-ibig, ganyan. Ang ginawa, bilog, ginanong ng asawa ko, ganyan. Kaya inawat talaga siya Oo. Ang dami kong tawa sa'yo, Brad Ray. Oo nga, grabing tawanan talaga namin dito kasi hindi makagit over yung isang kapatid tawa ng tawa kasi hanggang ngayon hindi pa siya makagit over Biruin mo ba namang gano'n ang sinya? Sabi niya, nandun pa sa harap mismo doon sa may monitor. Yung mga, Brad Ray, yung mga nanonood sa atin, ang daming emoji dito na naghahagalpakan. Mga kapatid na nanonood, baka po mautot po kayo dyan, ha? Tapos ito pa, Brad, yung isa pang inaano ko sa reklamo ko. Kasi meron na naman silang ino-introduce, Seniors Day, PW Day. Pinapaano naman nila lahat, pinapasagot naman nila sa mga officer. Kami nga, hirap na hirap kami, biruin mo. Yung lokal namin, muntik na kaming mapaalis, sinabihan na kami ng may-ari na paupahan na lang dyan sa iba. Kasi nga, lagi kaming overdue sa upa namin. Yung ibang lokal dito, may 2 lokal o 3 yata yon na 2 buwan nang hindi nakakabayad sa renta. Tapos, wala man lang silang, hindi man silang sabi, yung ganito, ikuan mo na, focus mo na kayo dyan sa bayaran nyo sa lokal. Wala, sige pa rin sila ng sige. Wala pa silang kaya nga, asa na yung sinasabi na tayo'y magdalahan ng pasanin, ikuanin mo yung kalingain mo yung kapatid mo. Wala wala talaga. Kaya, nakakadismaya sila pag Tapos pag nagbigay ng kunting tulong, grabe ang picture, puro kuwan ka agad. Yung ba yan? Sabi ko. Kapaimbabawan. Tapos, sino ba namang hindi ka ma-discourage pagkakatipon? Opening pa lang ng points, di ba? Yun si Baking, magsabi yun, mga kapatid, di ba? Magsabi yun na magtalaga muna tayo, ikuan muna tayo, magtalaga, ganito, ganyan, ganyan. Ang ginawa niya, entrance pa lang, nagpapaksa na. Nagpaksa siya, yung pinaksa niya, iyon din yung pinaulit-ulit nung 3 na pinaksa nung nakaraan. Di ba, ang sabi mo lang, magtalaga kayo, ikuan nyo muna yung sarili nyo, mag-focus muna kayo sa ganito. Ang ginawa niya, nagpaksa na. Sino ba namang, anong klase naman itong, itong mga ito? Tapos pag nanalangin, siya ba yung bang naman nalangin na binubula niya yung
Panginoon sa itaas na, kung hindi dahil sa iyo, di ba sa panalangin, tatlo lang namang components yan? Magpasalamat ka, humingi ka ng tawad at humiling ka. Siya kung ano-ano mga sinasabi. Sabi ko, ano ba itong mga MIC na ito kung manalangin din? Alam po Talagang, kasi niya na hindi iwan, naman siya patawarin. pinakikinggan ng Diyos. Brad Ray. Alam po kasi ni Efren Baking na hindi naman siya pinakikinggan ng Diyos. Meron bang magnanakaw na pakikinggan ng Diyos? Ano po kasi yung sign yung sign ng misis nyo sa pag-ibig? Ganito, Brad. Ayan. Dami kong tawa sa iyo, brother. Oh, kayo ang kapatid kasi, Brad, nung nagpaalam na ako doon sa assistant group servant, na sabi ko, hindi ko na magampanan yung tungkulin ko bilang ganito at tuloy na po kaming aalis. So, tinadtad na, umpisa pa nung hindi na kami nag-attend, tinadtad na nga kami ng ng tawag, hindi ko sinasagot. Tapos, yung worker, yun ang panitawag. Tapos, yun na, yung sumunod na yung nag-miss call sa akin at nag-message yung assistant provincial servant. Ayun na, nagpaalam na ako ng talaga ng maayos. Ang isa ko pang nung napanood ko kayo na sinasabihan ninyo na yung nanay ni Daniel Rason, iyan yung demonyo na nagkatawang tao. Sabi ko sa isip-isip ko, kung hindi totoo itong kung ako lang kay KDR, kahit sa buwan pa ito si Badong magtago, hahabulin ko ito. Pero mo ba yung nanay mo? Sabi ang demonyo nagkatawang tao, bakit wala siyang imik? Responsibilidad niya yung nasagutin kayo na kung demanda niya kayo para pag-uwi niya sa Pilipinas, kukulyuhan na kayo pagdating sa Pilipinas. Wala sila ibig sabihin. Totoo.